mag-umpisa po tayo sa panalangin. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga oras na ito, pasalamatan natin ang Panginoon sa ginawa niya sa atin sa buong isang linggo, sa araw-araw na pag-iingat niya sa atin. Pasalamatan natin siya sa buhay, sa pag-ibig na binigay niya sa atin, sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Tayo ay iningatan niya. Tayo po ay manalangin. Ama Panginoon, salamat sa buong isang linggo na pag-iingat mo sa amin. Sa kabila ng lahat ng aming mga suliranin na aming kinakaharap, Panginoon. Sinabi niyo po, Panginoon, kayo ay nasa amin. Kayo ay iingatan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat tinupad niyo po, Panginoon, lugad ng mga pangako niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa kalakasan, physical, kalakasan spiritual, Panginoon. Sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatid, na patuloy niyong pinapatnubayan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ipanalangin natin ang ating mga kapatid sa oras na ito na patuloy na sila'y naglalakbay papunta sa ating bahay-sambahan. Patuloy na ang pag-iingat ng Panginoon ay subakan nila na patuloy silang itago sa kanyang likuran. Tayo po'y manalangin. Ama Panginoon, dalangin namin lugar ng aming mga kapatid na patuloy na naglalakbay papunta rito sa bahay-panambahan, Panginoon, upang kayo, Lord, ay aming makaliig at makapanayang, Panginoon, sa umaga ito. Lord, patuloy niyo po silang itago sa inyong likuran. Puspusin niyo po sila, lugar ng inyong banal na espiritu na ang kagalakan sa kanilang puso, lugar. Kayo ay makasama, Panginoon, sa aming kaligtaan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord, na ibaba niyo po lugar ng inyong kaharian, Panginoon, lugar sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang madama namin lugar ng pagsama ng inyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipanalangin natin una ang ating gawain sa umagang ito na Panginoon, ang banal na espiritu ay siyang sumama sa atin at ang kagalakan ay ating maranasan at ating madama sa ating kalagitnaan. Tayo po'y manalangin. Ama, Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin, lugar ng aming gawain sa umagang ito. Bisitahin niyo po kami, Panginoon, lugar ng banal na espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon, lugar. Lord, ano mga pulugan, ano mga palagay, ano mga hadlang, ano mga nagawa namin na hindi naayon sa inyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, sa umaga ito, Lord, salamat, Panginoon. Lord, alam namin, Lord, na kayo, Panginoon, Lord, ay sasama sa amin. Lord, salamat sa pangalan ni Jesus. Ipanalangin natin. Ito'y matagal na nating inaasam bilang mga kapatid at mga mananampalataya mula pa sa Galgigo Building hanggang dito. Tayo ay naghahangad ng sarili nating building na pananambahan. At ipanalangin natin ang ating building pad na ating na binigay sa atin ng Panginoon na tayo maging tapat. Hallelujah, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin namin, Lord, ang aming desire, Panginoon, na magkaroon, Lord, ng sariling bahay-sambahan, Panginoon, Lord. Lord, alam namin, Panginoon, Lord, na hindi niyo po kami pagkukulangin, Panginoon, sapagkat ito yung pangako, Panginoon, sa amin, Lord, na kayo, Panginoon, Lord, ay pagpapalain niyo po, Lord, ang mga tao, Lord, na naghahangad, na umihingi, Panginoon, Lord, ng tunay, Lord, na bahay, Panginoon, Lord, upang kayo, Lord, ay amin makasama, Panginoon, Lord, ng maayos, Panginoon, Lord. Lord, tulungan niyo po, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, sa aming mga kapatid, Lord, na kami, Lord, ay maging tapat sa pagbibigay, Panginoon, Lord. Hallelujah, Panginoon, Lord. Alam namin, Lord, na hindi niyo po kami pagkukulangin, Panginoon, Lord. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sa oras nito, Panginoon, ang aming mga kailangan ay patuloy niyo pong itago, Panginoon, Lord, sa aming mga puso, Panginoon, Lord, na ito, Lord, ay magkaroon ng katuparan, Panginoon, Lord. Lord, sa lahat ng aming mga desire, Panginoon, Lord, na aming Retreat Conference Center, RCC, Panginoon, Lord. Alam namin, Panginoon, Lord, na ito'y pagkakalog niyo po, Panginoon, Lord.
Lord, na hindi niyo po kami hayaan, Lord God, na kami, Lord God, ay every year, Panginoon, Lord God, ay maghahanap, Panginoon, Lord God, kung saan kami, Panginoon, Lord God, ay magdadaos, Panginoon, Lord God, ng retreat, Panginoon. Lord, so, tulungan niyo po kami, Lord God, na bawat isa sa amin, Lord God, ng Halmi Buendia, Panginoon, Halmi Church, Panginoon, sa buong Pilipinas, Panginoon, Lord God, at sa ibang bansa, Panginoon, Lord God, ay maging tapat, Panginoon, Lord God. Lord, sinabi niyo po, Panginoon, Lord God, kami, Panginoon, Lord God, ay maglingkod, Panginoon, sa inyo, Lord God, ng tunay at lubos, at magbuong puso, Panginoon, namin kayo sasambahin, Panginoon, sapagkat, Lord, ito, Lord God, ang pinangako, Lord God, na sinabi niyo po, Panginoon, Lord God, hindi niyo po kami gugutumin, hindi niyo po kami pagkukulangin, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa aming mga kapatid na wala pa, na hindi po namin nakita last Sunday, Panginoon, Lord God. Lord, idako niyo po sila sa lugar na ito, Lord God, na sila, Lord, ay makasama namin, Lord God. Lord, wala po, Panginoon, magiging hadlang, Panginoon, sa kanilang paglilingkod, Lord. Lord, hindi po nila mauna, Lord God, ang sarili nilang kagustuhan, kundi ang kagustuhan niyo po, Panginoon, Lord God, na kayo ay aming purihin, sambahin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord God. Lord, ibaba niyo po, Lord God, ang inyong kaharian, Panginoon, sa aming kaligitnaan, Panginoon, Lord God, upang madama namin, Lord God, ang pagpupuri na kasama namin, Lord God, ang mga anghel, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, sa umaga ito. Banal na Espiritu, Panginoong Isos at Ama, Panginoon, sa pangalan ni Isos, ito pang samotalain ko. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Muli po, good morning and welcome po sa ating gawain sa umagang ito. Happy first Sunday of the month of July! Ayan, we thank God for new month, new half ng taong 2026. And we will continue to pray as we sing this hymn, that Thy word have I hid in my heart. Sa hymnal 83. So sing with me po as we sing this ng a cappella, and let the angels will play instruments with us and sing with us. Amen? Amen. Let's sing. Thy word is a lamp to my feet, a light to my pathway, to guide and to save me from sin, and show me the heavenly way. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word
song, but this is also our prayer, Panginoon. And Lord, we pray that as we listen once again to your word, we pray, O Lord, that you will make it afresh, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Lord God. Ang naihanda mo, Panginoon, ang mga salita na aming pagsasalot sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang magbigay ng hininga, ikaw ang magbigay ng kapangyarihan, Panginoon. Gabayan mo ang aming guro na siyang magbabahagi ng aming Sunday School. At patuloy namin kinukumit ang aming gawain sa umagang ito, na Lord, patuloy kang maging sentro, Panginoon. At gaya nga ng panalangin sa amin kanina, Lord, na ang kalwalhatian mo, ang kapangyarihan mo ang siyang bumaba at talagang maranasan ng bawat isa sa amin sa araw na to. Salamat, Lord. We thank you. We bless you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Good morning po. So, tayo po ay dadako sa ating Sunday School. So wala pa tayong projector. So hindi niyo pa nakita yung title. Yan. So yung title po ng study natin ngayong umaga ay Defending the Gospel. So before we start, tayo po yung manalangin. Thank you, Lord, for this day sa ibigay sa amin na panibagong araw, Panginoon, na muli kami ay makakapag-aral ng salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makuha, Lord, yung aral, Panginoon, lesson na ito. At samahan niyo kami, Panginoon, bigyan niyo kami yung wisdom, Panginoon, sa Sunday School namin. Lord, ano yung aral, Panginoon, na inanda mo sa amin. Lord, we pray na naging parte ito ng aming buhay. We thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. So, yung study po natin ay manggagaling siya sa Galatians chapter 2. And so, buong chapter po ulit, katulad last week. So last week, kung maalala po ninyo, ang aral natin ay tungkol sa isang gospel, isang ebanghelyo or mabuting balita. So ang study natin nasa chapter 1 siya ng Galatians. So this time, yung pagpapatuloy natin ay sa chapter 2. Yeah, so dito is Defending the Gospel. So, yung central truth po ng ating pag-aaral, sinabi po dito, the gospel must be defended against all threats. No, sa lahat ng posibilidad, no, na ma-pervert o mabago, no, may mga magtatry magbago ng gospel, no, kahit sino pa po, no, parang sasabi dito na kahit sino pa po yung personality or yung tao na pagmumulan, no, ng maling katuruan, ay dapat ingatan natin yung aral na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Yung focus po dito ay discern and guard against threats to the one true gospel. No? Alamin natin ano ba yung mga hamon doon sa pagbabahagi ng katotohanan, no? Ano ba yung mga ginagawa ng mga mga false teachers, may mga huwad na guro para baguhin, no, yung truth, no, yung katotohanan sa kaligtasan natin na meron tayo. Yung evangelism emphasis po natin, sabi po dito, the gospel is dependent by believing and obeying it. No? So, walang ibang paraan para maingatan natin yung aral ng mabuting balita kung hindi natin ito sasabuhay, hindi natin susundin
kalooban ng Panginoon. Kasi kung tayo mismo yung sumusuway no, doon sa aral ni Kristo, yung mabuting balita na meron ng Panginoon, wala rin tayong kumbaga magagamit, no? Wala tayong sa posisyon para ipangaral no, yung mabuting balita. Kumbaga, mahihirapan tayo kasi conflict siya sa kung ano yung sinasabuhay no, ng tao hindi sumusunod sa pautusan ng Panginoon Jesus. So, kung babalikan lang po natin saglit no, yung last week, so dito pinakita yung pagiging apostol ni Pablo. No? Kasi iba, kumbaga may definition po kasi yung apostol eh. Kumbaga sila yung mga nakasama ni Jesus. No? Kumbaga nakasama niya na kumbaga nung nag-minister po si Jesus no? sa lupa. No? Kaya nagkaroon no, ng paraan yung mga tumutulik sa kay Pablo kung paano siya kumbaga sisirain mo, kumbaga sisiraan sa mga mananampalataya, no? Lalo sa iglesia na binuo ni Pablo sa Galacia. Ayan. So, dito, pinakita na meron din no, na kumakalat na parang mali na kumbaga katuruan no, doon sa churches ng Galacia na kumbaga naging way no, para magkaroon ng kalituhan sa mga members nito no, yung kumbaga ito yung pinapamahagi ng grupo na tinatawag na Judaizers no, may grupo na tinatawag na Judaizers. Ayan. So sino ba yung mga Judaizers na ito? No, so sila yung mga grupo no, na hindi sinabi po sa Bible kung talagang tumanggap sila sa Panginoon. Kasi dito, grupo sila na pinagkahalo no, yung way ng Judaismo, which is yung pagsunod sa batas ni Moses, at yung mabuting balita na meron si Jesus, no, yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus Cristo. So sila yung sect, no, tinatawag na sekta na kumbaga pinipilit nila no, yung mga lalo na yung mga hintin, no, yung mga Gentile, hindi purong Hudyo na kumbaga yung pagtutulik, no, yung mga ginagawa ng mga Hudyo, pinipilit nilang sundin ito ng mga Gentiles. Yan. And then dito makikita natin no, kung paano nilinaw ni Paul no, yung isang ebanghelyo, no, isang gospel. So dito, sabi po sa text natin, at the heart of Paul's preaching, so pinapakita dito na walang ibang bagay no, na makakapagbigay sa atin ng daan sa kaligtasan, kundi yung atoning death ng Panginoon sa Kristo. Kasi kumbaga later no, mababanggit ulit yung ni Paul no, yung atoning death na ibinigay ni Kristo para sa ating kaligtasan. So to start po siguro, magbasahin po muna natin yung Galatians chapter 2. Yan, verses 1 to 10. Yan, Galatians chapter 2, verses 1 to 10. Let's see in Edley. Galatians chapter 2, verses 1 to 10. Verses 1 to 10.
Even though he was weak, this matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. But we did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. As those who were held in high esteem, whatever they makes no difference to me, God does not show favoritism. They added nothing to my message. 7. On the contrary, they recognized that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. 8. For God, who was at work in Peter as apostle to circumcise, was also at work in me as an apostle to the Gentiles. James, Cephas, and John, those esteemed as pillars, give me and Barnabas the right hand of fellowship. When they recognized the grace given to me, they agreed that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. 10. All they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I had been eager to do all along. Thank you. So dito, sa binasa po ni Edwin, kung titignan po natin yung verse 1 and 2. So, ang tanong po dito is, ano po yung na-mention na magatagal, no? Ilang taon daw bago muli bumisita si Pablo sa mga apostol, no? At ano daw yung naging dahilan, no? Bakit bumisita si Paul sa Jerusalem? Ayan, sa verses 1 and 2. Sige, si Hannah po. Ano yung na-mention dito, Hannah? Kung gaano katagal muli bago bumisita si Paul? Yeah, 14. And ano daw sa verse 2, anong sinabi? Ang dahilan kung bakit siya pumunta ulit ng Jerusalem? God will that kailangan niya. God will feel that I should go. Tapos may isa pa after that. Sa verse 2 lang din. Yung mga leaders Pagpulo. then nag-make na Yes, kaya. Ayan. So dito, masabi, kumbaga, kung maalala nyo sa verse 1, kasi parang liwanag ni Pablo doon na hindi siya, kumbaga hiwalay siya, independent siya dun sa 12. No, kung ano yung ginagawa ng 12 apostles, iba yung minister ni Paul. Kasi siya, specific siya sa calling niya, no, na mas mag-minister siya sa mga Gentiles. No, kasi yung 12, focus sila sa mga kapwa nila Jew. No, sila Peter, sila James. Yan. So sila, mas nag-minister sila sa mga Hudyo. No, pero hindi po limited sa Hudyo lang yung tinatanggap nila. Pero mas focus nila, no, yung community ng mga Jewish doon sa Jerusalem. Pero si Paul, no, pupunta siya sa iba't ibang lugar, sa mga Gentile, para ipakilala si Jesus. No? Kaya si Paul, alam niya na hindi siya dependent kung ano yung ginagawa ng 12. So, kaya sabi dito, 14 years nung muli bago siya pumusita sa Jerusalem,
para kausapin yung mga leaders, no? Sila, yun nga, sila John, sila James, si Peter, no? Dahil sabi una, ang isa sa mga dahilan bakit naisip to ni Pablo ay dahil yung revelation, no? Sabi may ni-reveal sa kanyang Panginoon na kailangan niya pumunta sa Jerusalem, no? So sabi nga dito, yung revelation na yon might be related to yung sa Acts 11, no? Kung babasahin niyo yung Acts 11:28, meron doon sinasabi na prophecy of Agabus. Ayan. So yun yung isang reason, no? Yung revelation. Pangalawa naman, no, is yung confirmation na gusto niyang makuha, no? Kasi gusto i-confirm ni Paul na baka mamaya nag-minister ako sa mga Gentiles, pero hindi pala yun yung tamang gawin, no? Kasi sabi nga ni Paul dito, kumbaga, basahin ko sa NIV ko. Mas nangito lang sa NIV. So sabi dito, I presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. I wanted to be sure that I was not running and had not been running my race in vain. No, na baka mamaya walang saysay pala yung pag-minister ko sa Gentile kasi mali pala yung tinuturo kong gospel, no? Kaya gusto niyang siguraduhin kaila Peter, kumbaga nandun pa rin yung respect niya, no? Sa mga disciple or apostles na nakasama ni Jesus. Ayan. So, kaya makikita natin dito, no, na kumbaga, yun yung mga dahilan, no, bakit kailangan pumunta ni Pablo doon sa Jerusalem muli, no? At yung isa sa mga bagay na na-observe niya is pagpunta nila doon, no, kasama niya si Barnabas at si Titus, nagkaroon, no, ng parang problema kasi pinipilit ng mga taga-Jerusalem si Titus na magpatuli, no? Siya, Greek siya, so hindi nila customs yun, no? Pero yung mga kasama nila Peter, no, yung mga apostles, pinipilit, no, na gawin ni Titus. Kaya dito, hinihighlight ni Paul, no, yung naging karanasan nila, no, nung dumalaw sila sa Jerusalem, na kahit si Titus kasama na nila, kasama ni Paul as a leader, no? Kumbaga, kung pumunta si Paul doon, kilala din siya ng mga taga-Jerusalem, no, na isa sa mga leaders. Pero kahit nandun siya, no, hindi pa rin nila pinalagpas si Titus. Ayan. And then, makikita din natin dito yung mahalagang bagay, no, na gustong iparating sa atin ni Pablo sa verse 5. No? Isang bagay na, kumbaga, pinakita niya kung paano niya iningatan yung pabuting balita. So sabi dito, we did not give in to them for a moment so that the truth of the gospel might be preserved to you. No? Kasi sabi na, kumbaga, yung truth na sinasabi ni Paul dito ay yung bagay na gusto nilang gawin kay Titus, no, na sumunod sa mga gawain, no, yung customs o kultura ng mga Hudyo, no. Pero sabi nga dito ni Paul, ito yung mga tao, no, na kumbaga pumasok sa kanilang grupo, no, nag-infiltrate. Sabi nga ang terminators nag-infiltrate para alisin, no, sirain yung kalayaan na binigay sa kanila ng Panginoong Hesus, no, para maging alipin ng ulit ng mga utos, no, yung mga kumbaga takot na kung qualified ka ba sa harap ng Panginoong Hesus. So yun yung bagay na iningatan ni Paul, no, na nandun yung mabuting balita sa atin, no, nandun yung assurance ng kaligtasan, no, at walang ibang bagay na kailangan, no, kundi yung pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, no, hindi yung kailangan tuli sila, no, kasi kumbaga kinalayan na tayo ng Panginoon doon sa bondage ng kumbaga ng law, no, yung pagkapit ng law sa atin. Ayan. And then dun sa 6 to 10, no, verses 6 to 10 ay ipinakita ni Pablo na sumang-ayon yung mga apostles doon sa way ng pagtuturo niya ng gospel. No? Ibig sabihin, wala silang kontra
no? Wala silang, kumbaga, parang kailangan baguhin dun sa itinuturo ni Paul, no? Ang pakiusap lang nila, sabi sa verse 10, all they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I have been eager to do all along, no? Na pinapakiusap ng mga apostles na huwag kalimutan, no, yung mga mahihirap. Which is, sabi naman ni Paul dito ay isa sa mga bagay, no, na gusto nyo gawin. At makikita naman natin yun sa ibang letters ni Paul, no, sa Philippians, sa Ephesians, no, kung paano nagko-connect si Paul sa mga churches para magtulungan sila. No, kung sino yung meron, bibigyan yung wala, at kung ano yung mga kayang gawin, yung mga taong nagre-receive na ay ibibigay din nila, no, doon sa ibang churches. Ayan. And then, pupunta naman po tayo sa verses 11 to 14. Ayan. So, chapter 2, verses 11 to 14. Ayan. Sige, si Han na lang magabasa. 11 to 14. But when Peter came to Antioch, I had opposed him to his grace, for what he did was very wrong. Verse 12. When he first arrived, he ate with the Gentile believers who were not circumcised. But afterward, when some friends of James came, Peter wouldn't eat with the Gentiles anymore. He was afraid of criticism from these people, who insisted on the necessity of circumcision. Verse 13, as a result, other Jewish believers followed Peter's hypocrisy, and even Barnabas was led astray by their hypocrisy. 14, when I saw that they were not following the truth of the gospel message, I said to Peter in front of all the others, since you, a Jew by birth, have discarded the truth and are living like a Gentile, why are you not trying to make these Gentiles follow the Jewish commandments? Yeah, thank you, Han. Ayan. So, dito sa 11 to 14, no, ano daw yung napansin ni Paul kay Peter? No, nung si Peter naman yung bumisita sa Antioch, dun sa mga churches na tinayo nila Barnabas sa ni Paul. No? Ano daw yung naobserbahan ni Paul kay Peter, at ano kaya yung kinakatakot ni Peter, no? Kung malaman ng mga kasama niya, yung mga Hudyo, yung ginagawa, no, yung pwedeng ginagawa ni Peter, no, sa Antioch. Si Brother Gary po, ano po sa tingin ninyo yung sinabi po dito na naobserbahan ni Paul? Bali umiwas si Pedro sa pagkikipag salabungan sa mga hintel. Ano po kaya sa tingin niyo yung dahilan? Bakit siya umiwas? Dahil mali nga po yung kanyang ginagawa. Ayan. So dito, no, sabi nga tama po si Brother Gary, no, pagdating ni Peter doon sa Antioch, kumbaga nakita ni Paul na before daw, nung kasama nila si James, tsaka yung ibang mga hintil before, kumakain siya kasama ng mga Gentiles. No? Si Peter, wala siyang problema. No? Kumbaga, malaya siyang ginagawa yung ganung bagay. Pero, pagdating niya this time, no, ay nakita niyang lumalayo, no, si Pablo. No? Sabi dito, kumbaga, nandun pa, no, na hindi lang siya umiiwas, hindi lang umiiwas si Peter, kundi sasabi dito na pumunta si Peter doon sa Antioch para kumbinsihin, no, yung mga members na kumbaga sundin parang kung anong ginagawa ng mga ng mga Hudyo ay kumbaga mag-convert sila doon, no? Parang gawin din nila yung mga customs, yung mga pag-iwas sa mga kinakain, no? Yung mga circumcisions, yan, yung mga rituals, yung mga traditions nila. Kumbaga, pinapasok siya ni Peter, no? Na gawain, no? Na kinakailangan. Kaya, nandun na lang din yung makikita niyo dito na
yung parang galit ni Paul, no, doon sa nangyari. Kasi kaya nga, kung titignan niyo verse 11, I stood with him to the face, no? Ibig sabihin, hinarap niya si Peter. Kumbaga, kinumpronta niya. Sabi niya, because he was to be blamed, no? Kailangan siyang panagutin sa ginagawa niya. Sabi nga dito, sabi sa pag-NIV yung binasa ninyo, because he stood condemned, no? Kumbaga, sobrang mali yung ginagawa niya. Ayan. So yung term nga po, sinasabi dito, yung sa verse 12 na yung paglayo, yung pag-withdraw, no? Yung word po na pinagmulan nun ay yung hupostelo, no? Isang military term sa kanila, no? Na ang ibig sabihin ay na kumbaga sa term natin, no, nag-play safe siya. I-play safe siya, no, na unti-unti, no, ay umiiwas siya, no, kumbaga lumalayo siya dun sa kailangan niyang gawin para maingatan yung kanyang sarili, no? Kaya sabi dito, he did it gradually, ginawa niya yung kumbaga yung paglayo na yun so that hindi maging obvious, no, yung paglayo niya sa mga Gentiles. And then sabi dito, the reason he withdrew is that he feared, sabi dito, them which were of the circumcision, meaning yung mga kasama ng Hudyo, no? Kasi sila lang naman yung nag-undergo sa ganon. And the one who had come from spending time with James, no? Yung mga kasama nila ni James before. And sasabi naman po dito na hindi stated, no, sa Galatians, no, hindi naman sinabi ni Paul yung specific na kumbaga reason, no, ni Peter kung bakit natatakot siya doon sa mga grupong yon, no, yung mga Judaizers. Ayan. Pero ang sinasabi ni Paul sa atin dito na kung may mali, no, kung may mali sa kumbaga binabahagi, no, or aral, no, na naririnig, no, kumbaga hindi po ito limited ng panahon nila, no, even to our day, no.